512. Madali lang siyang tanggalin. Ayan. So 32 gig lang yung meron tayo, enough for boot up lang ng Windows natin para mas mabilis. So ganyan lang yung pagtatanggal natin kung papalitan natin siya ng mSATA din, no. Ayan. So ganyan yung pagtanggal and pagkabit. Madali lang siya once na natanggal nyo na yung cover. So ngayon, tatanggalin na po natin yung main hard disk natin. Ito pwede nyo rin palitan to ng SSD. Pero sa case ko ngayon, ang meron lang ako is yung katulad nito. Ayan. Pero mas higher mas higher yung bilis niya kasi ito 5400 lang siya. So papalitan ko siya ng 7200 RPM. Ayan. So yung hard disk natin, meron siyang parang pinaka-kaha niya, yung case niya. So meron siyang tatlong screws na nakakabit dun sa body ng laptop natin. So tatanggalin lang natin siya. Tatlo yan na maliliit. And then after yan, tatanggalin din natin yung screws na nagkakabit sa hard disk natin. Ayan, gently lang natin itataas and then tatanggalin lang natin yung kabitan niya ng hard disk, no? Ayan. Ito na siya. And then tatanggalin ko lang yung screw na nagkakabit sa casing natin. So apat siya, apat na screw, and same lang na screwdriver yung gagamitin natin na Phillips screw. Ayan. So note ko lang guys, ang tinatanggap lang, ang pwede lang na ilagay dito na hard disk is yung mga laptop na maninipis lang yung hard disk, no, katulad nito. Na-try ko na siyang lagyan ng malaking hard disk, yung medyo makapal dito. Hindi siya po pwede kasi nakaangat yung case niya. Although pwede naman, kaya lang pangit lang siya tignan. So naghanap ako ng medyo kapareho niya na manipis din. Talagang kailangan manipis para sakto dun sa sa pagkakasara ng cover natin. So ganyan ko siya tinanggal, ganyan ko din siya ibabalik. So ito na guys yung replacement na hard disk na ipapalit natin. Same lang siya ng size, manipis din. Pero mas mabilis to. Ito yung nagrarun ng 7200 RPM. Yung kanina is 5400 yung takbo lang niya. Ayan. So same lang siya, pareho lang siya ng lapad, nipis. Ayan, katulad niyan. Same lang din yung kabitan niya ng screws. So madali lang siyang ibalik. Ito yung sinasabi ko sa inyo guys na medyo makapal. Hindi siya compatible sa laptop natin, no? Sa Toshiba satellite natin. Kasi nga, ganun siya kakapal. So, malaking difference po yung pagkakaroon ng manipis na hard disk kaysa dun sa makapal. Lalo pag sinarado na natin yung cover ng laptop natin. Pag nilagay natin yung makapal, aangat yung cover natin sa ilalim. Kaya hindi maganda tignan. So, mas maganda kung meron kayong mahanap or kung meron kayong extra na manipis katulad nito. Ayan. So, ibabalik ko na siya. Ayan. Yan yung lalagay natin ng screws. Ibabalik natin siya doon para safe siya. Hindi siya gagalaw-galaw, no? Yun yung purpose ng case natin. So sa paglalagay naman ng screws sa mga hard disk natin, so huwag po natin pipilitin na i-screw yung pag nakita natin medyo mahirap siyang i-screw. Huwag na po natin siya pilitin kasi baka masira po yung loob ng hard disk natin. So dapat lapat na lapat, saktong-sakto yung pagpihit natin ng Phillips screw o ng mga screws na ilalagay natin.
So, ayan, nakabit ko na guys. Ready na siyang ikabit, ibalik dito sa laptop natin. Ayan, ganyan yung itsura niya pag nakakabit. Ayan. And then, ibabalik lang natin yung 3 screws na para sa cover sa case ng hard disk natin. Ayan. So we're done na po na pagkakabit ng hard disk natin, and ibabalik na po natin yung USB 2.0 natin. Wag po natin to kakalimutan na ito po yung nagduduktong sa USB natin na nakabit sa dulo. So ayan, make sure na lapat siya. Kasi minsan pag hindi siya nakalapat, hindi siya gagana yung USB natin. So ito naman po yung pagpapalit natin ng memory natin. Napakadali lang, nandito na po lahat sa pagtanggal na po natin ng cover natin. Lahat makikita na natin. So ganyan lang po siya kadali. Meron po siyang built-in na 2 GB na memory, DDR3. And yung additional ko is 4 GB DDR3 din. So in total 6 GB yung memory ko. But you can also turn this up na hanggang maybe 12 GB. Yan. Kung meron kayong mas malaki na memory para sa upgrade nyo. So ngayon, kakabit na po natin yung back cover natin. So ayan, pinakita ko dyan yung sa switch natin, yung sa paglalagyan ng power. Ayan, ito po yung power niya mismo. And then gently, babalik lang po natin yung cover natin. And then, screw it back together like the way it was, yung katulad kanina. Ganun din po yung pagkakabit niya. So, ayan. So tapos na po yung pagkakabit po natin ng hard disk. Nakabit na po natin yung back cover natin. Okay naman siya. Saktong-sakto yung pagkakabit natin, pagkakalapat. So tetestingin natin yung kung gagana yung ginawa natin. So make it a habit na gawin natin to para to make sure na gumagana yung laptop natin after natin palitan yung kung anong parts na gusto natin palitan. So guys, kung may natutunan kayo, nagustuhan nyo yung video na to, please click like, subscribe, and hit the notification bell for more videos na mga ka-tech daddy natin. So I can make more videos in the future, mga DIYs natin. Yan. Okay? Thank you. Salamat.